the Lord. Baka okay, sorry. Sinipon na po ba ang lahat? Pahabol po itong sa akin eh. Sige po, let us pray. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na nasa langit at buhay, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa araw na ito, Diyos, na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa panibagong hininga. And Lord, naririto po kami muli, Panginoon, nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawa sa nagdaang linggo. Mapasaisip ito, Panginoon, mapasalita, mapagawa, O Diyos. Amin po itong itinataas, inihihingi ng iyong kapatawaran, Panginoon. At Lord, naririto po kami muli, O Diyos, seeking for once again, for your love, for your mercy, and for your grace. Lord, we acknowledge, O God, na kung wala ka sa buhay na ito, Panginoon, Lord, we are nothing. We acknowledge, O God, that your love, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay, O Diyos. Patuloy na nagbibigay ng direksyon sa amin, Panginoon. And Lord, patuloy na nakikita naming nag-uumapaw ito, O Diyos, sa amin, Panginoon. And as we bring you, O God, our best praise and worship for today, Panginoon, ihanda mo ang bawat isa, ang aming mga pusong aawit, Panginoon, sa iyong pangalan. Lord, cause us to enjoy this very moment with you. And Lord, nais po namin, O Diyos, na ang buhay na ito, O God, ay patuloy lamang, Panginoon, sa paniniwala, O Diyos, na in the end, we will be with you. O God, thank you so much. Patuloy po namin, O God, itinataas, O Diyos, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nasa daan pa lamang upang maki-fellowship sa amin sa oras na ito at marinig ang iyong mga salita. Gayon din, O Diyos, ang mga kapamilya, kamag-anakan, kaibigan, Panginoon, na patuloy na nakikibahagi sa kanilang mga tahanan kung nasaan man sila ngayon, O Diyos. Salamat sa buhay ng bawat isa. And as we start this service, O God, nawa, ngayon pa lamang, O Diyos, Ikaw na po, Panginoon, ang aming mabigyan ng kapapurihan at, O Lord, ang tunay na pagsamba. This is our prayer, O God. Salamat sa iyo. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. And amen. Kung naaalala nyo po, pinarinig na po natin sa inyo itong kantang ito few weeks ago. So, ito ay nagre-rema pa rin sa akin. So, I wanted this to be a song na it will make you be excited for heaven. Amen? Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah to your name. My heart belongs to a country and a king, of a land I've always known but I've never seen. Some call it paradise or the land of the living. Well, I call it home. And I'm homesick for heaven. I want to walk with Moses. I want to walk
Hallelujah to your name. Lord, sa umagang ito, Panginoon, you see how broken we are. You see this heart, Panginoon, longing for you. And oh God, we know, Panginoon, ikaw lamang po ang makapupuno sa aming puso. Salamat, oh God, sa pag-ibig mo. Let us continue to worship our Lord. Hallelujah. All these pieces broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed
sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. He can see you also. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Yes, oh God. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. let's sing Who Could Imagine. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages
Let's sing, Then Came the Morning. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of that silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus Christ, Jesus, yours is the victory. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. For the last time, let's sing, Then Came the Morning. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Let's sing it again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Let's declare, Jesus, yours is the victory.
God. Oh, thank you. Indeed, oh God, you are our living hope. Salamat, Panginoon. And Lord, as we face, oh God, the coming to the end of 2025, oh God, and as we welcome 2026, Panginoon, nawa, oh Diyos, patuloy pa rin po naming maranasan ang nag-uumapaw mong pag-ibig. Patuloy pa rin po namin, O God, makita ang grasya at ang iyong mercy sa aming buhay. As 2025 comes to an end, O God, salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong pagsama sa amin sa nagdaang taon. And Lord, we continue to pray, samahan mo kaming muli, Panginoon, sa panibagong taon na darating. Samahan mo kami, O Diyos, sa lahat ng pagsubok na inyo pong ipaparanas sa amin. Samahan mo kami, O Diyos, na mamuhay, Panginoon, ng naaayon sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon, maglakbay kasama ka, Jesus, until the very end. Until we see you in heaven, oh Jesus. Hallelujah to your name. And Lord, as we hear your word today, who will be shared by our pastor, Panginoon, Lord, gawin mo siyang instrumento, Panginoon. We pray for our pastor na maibahagi niya ang iyong salita. Makita, Panginoon, sa buhay niya ang liwanag na nagmumula sa iyo. Panginoon, we also pray for our hearts who will receive your message. Lord, ano man po ang naihanda sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, na maluwag po itong magsusumiksik sa aming mga kapusuan, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Holy Spirit. We bless your holy name. To you all belongs the glory, honor, adoration, and praises in the mighty name of our Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Hello, mic test. Sound check. Jesus Christ is my living hope. Good morning po sa ating lahat. Naku ay handa po tayo sa ating mga puso to hear God's word this morning. Let us pray. Almighty God and Father, we give you praise, we give you glory. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na we can come together once again to lift your name on high in our midst. Salamat, O God, for you are a gracious God. Thank you, salamat sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. You allow things to happen, O God, upang kami po ay maituwid ninyo at maging kawangis po ninyo, Panginoon. Kaya Panginoong Diyos, help us to continue in you, O God, and not to complain or not to murmur. As we hear your word today, Panginoong Diyos, ikaw po, let the Holy Spirit be the one to cause us, to get each and every one to understand yung salita po niyo, upang hindi po masayang, Panginoon, hindi po nakawin ng kaaway ang inyong salita sa araw na ito. To
To you belong all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Once again, good morning. At ang title ng ating pag-usapan is Entering the New Year. Kasi we are in the last days of 2025. Nalapit na ang New Year. Kaya ang New Year ay ibinigay ng Diyos. It is an opportunity for renewal, alignment, and deeper obedience. Kailangan maintindihan natin na makakarating tayo. Kasi hindi lahat ng tao na mabibigyan ng pagkakataon to reach 2026. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yun talaga. There are people who will not be reaching 2026. Ano na nangyari sa news? Nahulog sila. They were not able to reach 2026. Kaya, ito, our preaching today is to warn us upang sa ganon, tayo laging handa sa buhay na ito. So, sabi ko kanina, oportunidad ito upang tayo nga ay magkaroon ng renewal, alignment at deeper obedience sa ating Panginoong Diyos. At dapat tingnan natin ang mga nangyari sa 2025. With gratitude and humility, kasi bago tayo mag-step forward sa 2026, tignan din natin, to be honest with our hearts, kung ano ang nangyari sa 2025. Salamat sa faithfulness ng Panginoong Diyos. God is faithful. Salamat sa kanyang protection and provision, kaya naririto tayo ngayong umagang ito. It is all because of the grace of God. Lagi kong sinasabi ito, grasya lang talaga ng Panginoong Diyos, kaya naririto tayo ngayong umagang ito. Mga nakalipas na mga kapalpakan natin, we should acknowledge them. And yung mga kasalanan, we should have asked forgiveness from the Lord. Kasi ang Panginoong Diyos, nais niya na hubugin tayo sa ating pag-uugali. Nandiyan pa ba kayo? Unang-una, kaya naparito ang Panginoong Isus dahil ang pag-uugali natin masama. All of us. Ngunit salamat dahil 2025 matatapos na, may nangyari ba sa buhay ninyo na ginawa ng Panginoong Diyos? Yan po ang mahalaga. Kaya in Psalms Psalms 103 verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag nating kalimutan ang lahat ng mga ginawa ng Panginoong Diyos itong taong ito. As we go to step forward sa 2026, ang sabi rito, huwag nating kalimutan ang lahat ng mga ginawa ng Panginoong Diyos. Dapat isa puso natin ang lahat ng yan. So, I encourage you na dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos at ibinabahagi, nagte-testify sana tayo. Kasi ang testimony ay hindi para sa iyo, ito ay para sa Diyos. Sinasabi mo na ito ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Kung may ginawa ang Diyos. Because we cannot lie. Yun ang nais ng Panginoong Diyos. Kailangan magsisi tayo, repent and align with God. Kasi dapat mag-umpisa ang bagong taon na may pusong dalisay. Yun ang unang-una. We should start a new year with a new heart. Alisin na natin yung mga sama ng loob, bitterness, pride, greed. Yan kasi ang nakakasira ng tao. Compromises. Sabihin mo, hindi, maliit lang naman ito na
kasalanan, mga ganyan. Lahat ng mga relasyon na nasira 2025, kung po pwede, if possible, kaya nga ang sabi ng Bible, if possible, be at peace with everyone. Ang sabi ng Diyos, kung sa akin walang imposible. Na yung mga nasirang relasyon ninyo, lalo na sa kapitbahay ninyo siguro, hindi na kayo nag-uusap. Yung kumare, kumpadre ninyo, hindi nyo na kinakausap dahil samaan ng loob. Maraming ganyang tao. Madali silang masaktan, matagal silang makipagbati. Dahil nga, nandyan ang pride. Ang pagmamataas, yan talaga ang hindrance sa gabal yan sa para maging mabuo ang relasyon ulit. In 1 John 1:7-9, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ilagay ninyo sa puso nyo ito. May mga kasamahan tayo noon na sinasabi ko na kailangan natin to repent and to confess. Ang sabi niya, hindi na kailangan, pastor, dahil kinuha lahat ng Panginoong Diyos ang aking mga kasalanan, past, present, and future. Kaya nawala siya rito. Yun ang pinanghahawakan niya. Pero maliwanag. Sabi rito, kung sabihin mo hindi ka nagkakasala, linoloko mo ang iyong sarili. Sa araw-araw nating pamumuhay, sino ang hindi nagkakasala? Taas ang kamay. Ibababa ko dahil ako nagkakasala. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos dito, wala sa atin ang katotohanan kung sasabihin mo yan. Pero, if you confess your sins, ang Panginoong Diyos mapagpatawad. Ang tinitignan niya ay ang tunay, ay ang puso natin. Kasi ganito yan. May mga tao na nagsasabi na, pinatawad na kita. Di ba? Pero, tignan mo ang pag-uugali niya. Hindi na bago. Ayaw pa rin sa'yo. Hindi yun nagpatawad. Nandun pa rin ang sama ng loob. Kasi kailangan ma-restore yung relasyon na yun. Ibig sabihin, pinatawad na kita, huwag ka na magpakita sa akin. Ganun ba yun? Mga kapatid, if you really forgive other people, yung relasyon na dati, it will be more greater. Mas maigting pang magiging relasyon ninyo. Why? Nagkaroon na kayo ng, yun ang sinabi, nagkaroon ng lamat. Pero, if you are with God, mawawala lahat yan. It will be a new relationship once again. Yun dapat ang tandaan natin, mga kapatid. Marami sa atin ang nag-aano ng, anong pangalan nito, sama ng loob. We have it inside our hearts, ayaw nating i-release. Dahil nasaktan nga tayo. Pero sabihin ko sa inyo, grasya lang ng Panginoong Diyos, kaya ka makakapagpatawad. Kung walang grasya ng Diyos sa iyo, you will never forgive anybody. It is only by grace that you can forgive. Wala nang iba. Kaya, yun ang inaano ko araw-araw sa aking buhay. Give me the grace. Bigyan mo ako ng grasya na galing sa inyo. Upang sa ganon, I can live a life, makakapamuhay ako ng buhay na makadiyos. Ang tanong,
hindi yung mababago sa taong ito, kundi sino ba ang maglilid sa buhay mo? Who will rule your life? Who will govern your life? Madalas sa ating buhay, tayo ang nagmamaneho sa ating buhay. Pero pagka may problema, saka tatawag ng Panginoon. Pero pagka walang problema, ginagawa natin ang gusto natin. Karamihan ganyan. Dahil maganda ang buhay, nanonood ka ng anong pangalan nito, palabas na ganda ng buhay. Pero pagka dumating na ang pagsubok, problema sa buhay, saka mo sasabihin, Panginoon, Panginoon. Kaya maliwanag na ang puso ng isang tao ay makasarili dahil saka na lang tatawag kung may problema siya sa buhay. Walang pakialam ang Diyos sa kanya kung maganda ang buhay. So, who will rule our lives? Ganon din, sa pananalangin. Nananalangin ba kayo? Araw-araw? O kung may problema lang? Tanungin nyo ang sarili nyo dahil alam ng Diyos yan. So, commit to prayer sa salita ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, ang salita ng Diyos ngayon hindi na uso sa mga henerasyon. Pero hindi nila alam. They are in danger. Ulitin ko, ang salita ng Diyos, yun ang nagsasabi sa ugali ng Diyos. Yun ang nagpapakilala sa Diyos. At sasabihin mo, kilala mo ang Diyos. Hindi ka naman nagbabasa. Nandiyan po kayo? Ang salita ng Diyos ay ibinigay yan para mamuhay tayo na ayon sa salita ng Diyos. Hindi lang nagbabasa, kundi sinusunod man natin ito. Obedience is one factor na kailangan natin this new year. Kung nung itong 2025 ay medyo ube-ube ka ng paminsan-minsan dahil ikaw na nga ang nagmamaneho ng buhay mo, kaya kung may problema ka, obey. Pagka walang problema, hindi na nag-obey. Ang ino-obey mo, sarili mong kalooban. Pagka dumating na naman ulit ang problema, mabuti nga, hindi ka kinukuha ng Diyos kaagad. So, surrender plans, ambitions, lahat yan. Isuko po natin. May ambisyon ka, huwag kang mag-isa na tutumbok dito sa ambisyon mo. Be with the Lord. Mga plano mo, maliwanag ang sinasabi ng Banal na Aklat. Plans are made by man. Tayo nga naman na nagplaplano. Pero, God is the one directing. Kung ipapakontrol po natin ang buhay natin sa Panginoong Diyos, makikita nyo ang pagkakaiba kaysa sa sarili ninyo, ang sinusunod ninyo. Ito, mas maraming tao, mas gusto nila yung komportable sila. They choose comfort rather than faithfulness. Dapat maging tapat tayo kahit hindi komportable. Mahirap sumunod sa Panginoong Diyos kung wala ka sa Diyos. Dahil siya naman ang nagbibigay ng kakayahan upang tayo ay makasunod. Hindi niya tayo hinahayaan na sumunod ka lang sa sarili mong kakayahan. Hindi. Kaya nga, bumaba siya upang ibigay ang kanyang sarili upang bawat isa sa atin ay makasunod sa kanya. Ang problema, tayo pa rin ang nasusunod sa buhay na ito.
Ewan ko kung ilang ektarya na, hindi linalagay sa dyaryo, hindi pinapalabas sa TV. Pero alam ko, ng impyerno ay pinapalaki pa. Dahil maraming pupunta. Maraming tao kasi na talagang kahit na anong gawin mo, matigas pa rin. Bakit? Makasarili. Number 1 yan. Ang kalaban natin, huwag mo yung sabihin si demonyo. Ang kalaban natin ay ang sarili natin. Pangalawa lang ang demonyo. Pangatlo lang ang mundo. Dahil ang mundo, marami rin sinasabi. Pero ang unang-una, yung sarili mo. Kaya, sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Ulitin ko, trust in the Lord. Magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Ito, and lean not on your own understanding. Marami sa atin, matataas ang IQ. Nasosobrahan sa 100 yata, kaya nasa 110. Akala nila, yung IQ nila, yun na ang magdadala sa kanila. Sa kalangitan, hindi po. Lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa Diyan Pangasinan, Pakatalos. Kasi marami sa atin kung ano ang pagkaintindi, ipinagpipilit. Magbasa naman tayo, mag-research. Nandiyan na lahat ngayon, binigay nga ng Diyos eh. We are at the age of information. Isang pitik mo lang, nandiyan na ang lahat. Salain mo na lang through the Word of God kung totoo. Kaya, huwag po nating tayo ipasuot kumon so pakatalos tayo. Ay maraming hindi nakakaintindi. Kagaya nung isa na verse. Wala na dapat magturo sa iyo. Sabi niya, hindi na kita kailangan pastor dahil sabi rito, hindi ko na kailangan ng magtuturo sa akin eh. Galing. Kaya umalis siya. Anong nangyari sa buhay niya? So, we move forward to the new year. Isaiah 43:18-19. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Ito naman, kabaliktaran ngayon. Sabi dito, ang gusto ng Diyos na kalimutan mo ay ang mga kapalpakan mo. Pero yung sinasabi niya na huwag niyong kalimutan ay yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa iyo. Ito, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Pangako ng Diyos yan. Yung mga kapalpakan nyo, iwanan nyo na yon, move forward, dahil may gagawin akong bago sa buhay ninyo. Maliwanag, sabi niya, magkakaroon ng ilog sa disyerto. Saan ka nakakita ng ilog sa disyerto? Ang Diyos kaya niyang gawin yan. Ibig sabihin, kaya niyang baguhin ang buhay ninyo kung isusuko natin sa Kanya ang ating buhay. Kagaya ng isinuko ba ninyo yung pag-uugali nyo na madali kayong masaktan? Yan, pag isinuko nyo yan. Ibig sabihin, isusuko natin ang ating pride sa ating Panginoong Diyos. Na kahit harap-harapan kang iniinsulto, minumura, ang nasa isip mo ay ang Panginoong Diyos at sasabihin mo, I forgive him, I forgive her. Nandyan kagad automatic unforgiveness. Pero hindi. Dahil pagka dumating na nga ang mga yan, iba na ang kaisipan natin. Revenge. Tingnan nyo yung
Anong isang gabi. Security guard, 3 sila nag-inuman. Natulog yung 2. Binubuli daw siya, kaya, ayun, bang. Hindi nagising yung malapit-lapit dahil lasing. Ayun, sinunod. Oh. Nung tinanong siya, bakit mo ginawa yan? Binubuli ako eh. Hindi siya nagsisisi. Gusto niya revenge. Yan ang kademonyohan ng tao. Madaling masaktan. Kung masaktan, ang gusto niya, balikan, revenge, bawi. Ayaw natin mainsulto, kaya kung nainsulto ka, anong gagawin mo? Manginsulto rin. Lahat ng mga taong may bitterness, may nasaktan, tandaan niyo ito. If you have bitterness, kung may hurts, may sama ng loob sa iyo, sa iyong puso, makikita mo, gagawin mo rin sa iba. So, we move forward. A new year is a gift. Okay. Ang bagong taon, regalo yan ng Diyos. Hindi po garantiya. Okay? Ulitin ko. A new year is a gift from God. Regalo yan ng ating Panginoong Diyos. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ayan. Ulitin ko. Turuan nyo kami na bilangin ang aming buhay upang magkaroon kami ng kaalaman. It is not a promise to everyone. Sinabi ko sa inyo kanina yan. Pero hahayaan ng Diyos na ang iba ay makakapasok sa New Year, sa 2026. And sabi niya, may gagawin akong bago. Yung kinanta natin kanina, yun ang gustong-gusto ko. Gusto ko nang mapunta ng kalangitan. I am homesick. Dahil, kinanta rin natin, no more sorrow, no more tears, no more sickness, no more death. Ano ang meron? Kagalakan, kasama mo ang Diyos. Ayun ang pinakamagandang buhay. Oh. You will be walking in the streets of gold. You will be dancing with David. Dahil pinupurihin natin ang Diyos. Ang gagawin natin sa kalangitan para sa kaalaman ng karamihan dito, tayo ay magpupuri sa Diyos. Siya ang ating Diyos na buhay. Siya ang may control ng buhay ko at buhay ninyo. At siya rin ang maghuhusga pagdating ng itinakdang panahon. Example, illustration nito. Paggising nyo sa umaga, yun ba ay pinagtrabahuan ninyo para magising kayo? Did you earn? Hindi. You did not earn your life. Gift yan. Regalo yan ng Diyos, kaya nabuhay ka. It's a gift of life. Kaya pagdating ng 2026, kung nandiyan pa rin tayo, ibig sabihin, God has given us a gift. Nasa Kanya yun. Kasi tinitingnan naman niya ang ating puso. Most important is our heart. Okay? Huwag nating salubungin ang bagong taon na parang wala lang, casually. We should step into the new year with reverence to God. With gratitude, may pasasalamat sa ating buhay. Okay? Hayaan na ninyo yung mga natanggap nyo, what you have received in 2025, receive a new thing in 2026. Yan ang importante dyan. Philippians 3:13-14. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind
and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Meaning, makikita natin dito na hinahayaan ko na lang yung mga nakaraan. Okay? Pero ito ang hindi ko kakalimutan. Gusto ko na pagdating ng 2026, reaching forward for those things which are ahead, dapat ang tinitignan natin kung ano pa ang gagawin ng Diyos sa ating buhay sa darating na 2026. May gagawin pa ba ang Diyos sa inyong buhay? Kasi kung wala na, kukunin na kayo. Yun ang gusto ko. Marami pa kasing gagawin ng Diyos sa buhay ko, kaya naririto pa ako eh. Dahil kung wala na, bye-bye. Yun naman ang kagandahan nun eh. At sabi dito, ang price upward call of God in Christ Jesus. Yun po ang premyo natin. Going to heaven. That's our price. Karamihan, hindi sila makamove forward dahil sa mga kasalanan. Past sins. May nagawa silang kasalanan noon na talagang hindi umaalis sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso. Yung mga kapalpakan din nila. Failures in life. Tapos, past hurts. Yung nasaktan sila, hanggang ngayon nandoon pa rin. Hindi nila ma-release. Hindi sila makapag-forgive. Yung iba naman, naging successful, tuwang-tuwa na siya, hindi na makaalis sa kanyang success. Ang sinasabi ng Panginoong Diyos, forget the former things. Hindi yung magpre-pretend ka na hindi nangyari, kundi sabihin mo, nangyari yan sa akin noon. I've been there before. Nandun ako noon. Naranasan ko na yan. That's why I can say something about it. Hindi ka, din mo, ang isang driver, hindi ka makaka-forward kung ang lagi mong tinitignan ay yung rear mirror at saka side mirror. Mababangga ka. Kailangan mag-focus ka sa harap. Once in a while, tignan mo yun. Pero dapat nakafocus tayo. Dapat magsisi tayo kung saan kailangan. We should repent when needed. Forgive when needed. Pakawalan na natin yung mga regrets natin. Ibigay na natin sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng mga yan. Okay. Pagdating ng New Year, ang kailangan lang ng Diyos yan is a new heart. A new year requires a new heart. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Naninigas kasi ang puso natin habang tumatagal. Dahil, ayan, sa compromise, sa mga kasalanan na nangyayari na hinahayaan mo na lang mangyari sa buhay mo, naninigas. We need a heart that is flesh. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari. Kaya, ang bagong kalendaryo, hindi ibig sabihin na bago yung tao. Yung kalendaryo lang ang bago. Kaya kailangan magsabay yan. Bagong kalendaryo, dapat bagong tao ka rin. Hello? O lumang tao pa rin? Kasi kung dadalhin natin, mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo na pride, bitterness, compromise, unbelief, ang darating na 2026 hindi magiging bago. Ang bago lang yung date. 2026. Pero pagka dala-dala pa rin nyo ang mga kayabangan ninyo, your unbelief, kaya nga kailangan natin hilingin sa Diyos, Lord, change me. Baguhin mo ako, i-transform mo ako. At laging tandaan ninyo, dapat piliin natin palagi ang pagpapakumbaba. Ito madalas nangyayari sa mag-asawa. Yung pagpapakumbaba,
Dahil hindi porke tama ka ay ipagpilit mo na yan. Ang mag-asawa, ang kanilang relasyon ay laging nacha-challenge yan because of pride. That is why dapat ready ka na mag-forgive palagi. At grasya ng Diyos. Ulitin ko, grasya ng Diyos yan. Hindi yan nanggagaling sa iyo. Naalala niyo yung human love versus God's love. Magkaiba. Kaya kailangan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Upang sa ganon, ang testimony natin ay yung nabagong pag-uugali. Bakit walang nagte-testify? Ibig sabihin, walang nangyayari. Kasi nagagalak ang isang tao na nawala na yung pag-uugali niya na masama. Yun na sabihin mo, dati ako'y ganito, salamat sa Diyos dahil tinanggal ng Diyos. Kaya, maganda, akasibang utak. Ngayon, pagka sinabihan ako, naka-smile. Pagka uutusan, nagdadabog. Pagka nabago ka, pagka inutusan ka, praise the Lord. Dahil naglilingkod ka eh. Pero ang tao, hindi eh. Siya lalamat. Ang kapuli aram na nanong ninyo, siya lalamat. Ganyan ang tao. Na dapat maiisip kagad natin, Lord, ito bang naisip kong ito ay tama? Itong ginagawa ko ay tama? Kaya nga, every act that you do, dapat ma-filter ng banal na espiritu. Bago ka magsalita, sana dumaan muna. Ano kaya ang sasabihin ng Panginoong Hesus sa sitwasyon kong ito? Hindi automatic na galing na sa iyo yan. Sa kaisipan mo, sa your understanding, that is what is happening. So, walk into the new year with the God's presence. Yun ang importante. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, hindi yung busy-busy ka palagi. Ang gusto niya, makita ka niya na nababago ang buhay mo. Kaya uulit-ulitin ko yon. It is not what you are doing. Hindi yung ginagawa mo ang mahalaga. Ang nangyayari sa buhay mo. And marami akong kasamang pastors na ganyan. Busy talagang, busy sa buhay. Sa ministry. Pero, hindi nababago. Hindi naman kabisiyan ang sabi ng Diyos, maging busy ka para makapunta ka lang kalangitan. Hindi. Ang paggawa ng mabuti ay dahil lang sa relasyon natin sa Panginoong Diyos. Automatic yan. Okay. Ito ang gusto, maganda ito na sinabi ni Moses. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Ayan. Ang sabi ni Moses, kung wala kayo, hindi kayo naming kasama, hindi kami maglalakbay. Hindi kami tutuloy. Yun dapat ang nasa isip natin palagi. Hindi kaya ng naisip mo, kagad. If your presence is not with us, do not let us go. Ginagawa ba natin sa buhay natin ito? O hindi, kung ano yung naisip natin, maganda itong naisip kong ito eh. Okay na to. Ganyan ang tao. Dahil nagtitiwala siya sa kaisipan niya, sa sarili niya. Trust in the Lord always. Prioritize prayer. Tingnan nyo, ang Israel, nakuha nila yung promised land. Yung mga next generation.
Dahil they refuse to go without the presence of God. Sana ganun tayo. Huwag lang tayong basta-basta kumikilos, gumagalaw o kung ano ang plano natin na pinupuntahan na walang Diyos na kasama natin. Prioritized prayer, salita ng Diyos, kailangan we should nasa ugat tayo ng salita ng Diyos. We should be rooted in the Word of God. At nagdidepende hindi sa sarili, kundi sa banal na Espiritu. Depend on the Holy Spirit daily. Araw-araw dapat yan. Have I not commanded you to be strong and of good courage? Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yan ang pangako ng Panginoong Diyos. Huwag kayong ma-discourage. Ang Diyos, kung tama ang relasyon natin sa Kanya, hindi ka iiwanan. Naniniwala ba kayo ron? God, ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. That's the very word of God. I will be with you until the end of the age. That is a promise from the Lord. Hindi natin alam kung ano ang darating. Pero nandoon na ang Panginoong Diyos na una na siya sa atin. We don't know what the future is. But God is there. He knows our future. Kaya, ang paniniwala, ang pananampalataya, hindi yung nalalaman mo ang lahat. Faith is not knowing everything. Faith is trusting the one who knows everything. Nagtitiwala tayo sa may alam ng lahat. Hindi porke mananampalataya ka, alam mo na ang lahat. Hindi. Magtiwala po tayo sa may alam ng lahat. At siya ay ang ating Diyos na buhay. Tayo ba ay sumusunod kahit hindi komportable? Obey even though it is uncomfortable. Ulitin ko, sana sumunod tayo kahit na medyo hindi komportable. Kasi kailangan din natin mag-sacrifice. Yung mga iba, gusto nila maging komportable sa kanila pupunta. Buti na lang, wala pa tayong aircon. Dahil kung may aircon, ayun, mapupuno tayo rito. Ang pupuntahan nila, yung malamig lang, hindi Diyos. We need sacrifice. Sa mga alanganing mga panahon, magtiwala tayo sa Diyos. Ulitin ko, sa mga alanganing panahon, trust God in all uncertainties. Okay? Kung nagkakaroon na ng kaguluhan dyan, wag po tayong matakot. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Move courageously. Okay? Hindi lang bagong plano, hindi lang bago ang mga goals natin, kailangan natin bagong isa sa Panginoong Diyos. A new walk with God. Yan po ang ating kailangan. Kasi every day of our lives, araw-araw, alam naman ninyo yan, na darating at darating ang mga pagsubok. Kailangan natin yan sa buhay. Kaya, huwag po tayong laging tulog. Kundi, magbasa naman kayo. And, Lord, ito ang prayer ko. As we step to the new year, hindi ako mag-isa. Kasama ko ang Diyos. Yun dapat yan. Hindi ako maging mayabang, hindi ako matatakot, but nagtitiwala completely sa ating Diyos. Dahil nakita nyo, hinayaan ng Diyos, God carried us until this moment.
Nagmula nung January, here we are at the end of 2025, still alive. Grasya ng Diyos yan. Sabihin mo sa katabi mo, grasya ng Diyos. Kaya ka naririto. Ayun po ang totoo. Without the grace of God, sabihin ko sa inyo, tatamarin kayo, ayaw nyo na makita ang mga, ano pa rito, kapatiran na nag-insulto o kaya hindi ka pinansin o kaya, hello, meron pa bang ganon? Pagka hindi pinansin, tumo na tumoy. Kasi ang gusto ng tao, superstar. Laging binabati, pinapansin. Kung nakaligtaan, ayun na ang problema. Sabihin niya, singa mamauman. Ganyan po, dahil sa pride. Nagkakamali at nagkakamali ang bawat isa sa atin. Minsan nakakalimutan nating batiin din ang kasamahan natin dahil ang lalim ng iniisip. Huwag lang isip bata. Malalim ang iniisip kaya kung minsan wala na siya sa mga hindi niya na-focus yung mga kasama. Sana nasa presensya tayo ng Panginoong Diyos palagi upang sa ganon, tunay na nagmamahalan ng bawat isa sa atin. Tayo po'y tumayo. Nawa ay may napulot kayo sa salita ng Diyos sa umagang ito at alam ko na lahat tayo ay naghahanda para sa bagong taon 2026. Father God in heaven, thank you for carrying us through the past year. As we enter this new year, linisin niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming puso upang sa ganoon magkaroon kami ng a new mind, renewed mind, O God, a renewed heart. Lord, lead us by your Holy Spirit. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, na maintindihan ang inyong salita. Sa aming pagbabasa, Panginoong Diyos, kayo po ang magpaliwanag sa amin. Pinapanalangin ko po ang bawat kapatiran, O God, na sa aming pagtuntun sa 2026, Lord, we will be expecting you to move like never before sa buhay ng bawat isa amin, sa pamilya namin, Panginoong Diyos. Upang sa ganon, Panginoon, maluwalhati ang inyong pangalan. Ikaw ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Kagaya ng sinabi ni Pablo, Panginoong Diyos, na hindi na ako ang namumuhay, kundi ang Diyos ang namumuhay. Lord, sa katawang ito. Salamat, O Diyos. Bless your people. I pray, O God, for your grace and for your mercy to be upon each and every one of us. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hello. Hello. Morning po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin para sa ating kahit saan offering. Itas po natin ang mga bibigay para sa ating sa Lord. Manalangin po tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. We praise you and we thank you for today, O Lord God. Maraming salamat sa mga blessings sa aming natatanggap, Panginoong Isus. Kami po'y magbibigay sa araw na ito dahil po sa iyong para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, at sa ministry po ng aming church, Lord God. We praise you and we thank you, Lord God. Bigyan mo po kami ng muli ng kalakasan, Lord God, para sa tuloy kami po'y magbibigay muli, Lord God, sa mga susunod pa po mga araw. Lord, we ask you, Lord God, for forgiveness, Lord God, and we thank you for all the blessings. Lord, maraming salamat po sa
taon na ito, Lord God, na binigyan mo po kami ng kalakasan, Lord God, at hindi mo kami pinapabayaan. Lord, dalangin ko rin itong darating na taong 2026, Lord God, kung paano mo kami ingatan, Panginoon, sa taon nito, Lord God, ay ganun mo pa rin po kami ingatan sa 2026, Lord God. Bigyan mo kami ng prosperity, Lord God, at katalinuhan, Lord God, upang ikaw ay lingkuran pa po namin ng maayos, Lord God. Kaya, Lord God, patawarin mo po kami ng aming mga kasalanan, ang pagkukulang, pagkakamali sa buhay namin, at ilayo mo po kami sa mga kasamahan. Balutin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Lord God, para sa proteksyon namin sa mga masasama, Lord God. Kaya, Lord God, sa iyo lamang po ang papulit, pasasalamat, pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na magpapalagay sa lahat. Amen and amen. Tayo po'y magbigay. Praise the Lord. Wala kayo kahapon. Nagpunta ka. Madalas na lang po. Kung minsan sabi ko nga sa Lord, may mga, parang hindi naman no? Mag-isa lang kasi ako sa bahay. Walang magsasabi na, Sabado ngayon. Kaya confident akong nagpunta kahapon as in po. Kasi nung gabing yun, lagi naman akong nagwa-watch ng news, inawili ako doon sa YouTube. Pero hindi yung patungkol sa Christianity, yung mga, ganon. So, yun. So, inaayaan ng Lord na, siguro sign of aging na rin siguro. Hindi. Yun nga yung kahapon. Di ba, nagpunta po ako, wala kayo nga. Dahil akala ko nga linggo. Oh, di ba, inaayanin ng Lord para matawa naman tayo kahit paano. Di ba, failure ko, pero, di ba, may magandang conclusion. Di ba? Talaga, confident, pero pag nabigla ako dahil may nagwawalis tapos agayan. Hindi na sana ako tutuloy, pinanindigan ko na. Nagpakita ako, dito, tawanan kami, ganun. So, praise the Lord, di ba? Tapos, fellowship po natin pala, Bible study, sa Asirda, Wednesday, 3:30, yan po. Tapos, bago po tayo next year na pala, wala muna. So, bago po tayo sa closing prayer, tinatawagan ko po si Sister Emelda para ipag-pray po ni Pastor. Alis na po sila Pag-pray po kayo muna. Tayo magkaisa, extend our hands. Father God in heaven, we come to you in humility as we acknowledge, Lord, your goodness sa aming buhay. As we entrust to you this sister going back once again to the United States. God,
you allow things to happen for a purpose and let her life continue to shine forth wherever she is. And we pray, oh God, for your protection, for your traveling mercies, and that we will all continue to grow in you, oh God, knowing that this is your purpose. Each and every one of us would come to know you more each day of our lives, and this life that you have given us may truly reflect who you are wherever we are. Father, I pray, oh God, for this sister. We just surrender her unto thee, oh God, for you know what is best for each and every one of us. Thank you, God, for sa pansamantalang pagpunta niya rito to visit us and to join us. Alam ko po, O Diyos, that you are in control of everything. Kaya sa inyo po lahat ang papuri, pasalamat, pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless and happy trip. Praise the Lord. Mayroon po bang bago dito sa church? First time naka-attend? Tumayaw po tayo para po tayo makilala, ma-welcome dito sa church. So, praise the Lord. Welcome to DMI, Descendants Ministry International. Kasama mo sina? Giling family. Oh, pinsan ni Lucio. Anong pangalan ni brother? Pangalan mo? Junel. Welcome to DMI. So praise the Lord. Thank you, God. So manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh God, we thank you for the word na aming napakinggan sa oras pong ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo, O God, na tunay na maging gabay sa amin sa araw-araw po naming buhay. As we end, Lord, this year 2025, thank you sa lahat, Panginoon. Sa tagumpay man o sa mga hindi maganda nangyari sa aming buhay, tapat ka, Diyos, na hindi mo kami iniiwan, pinababayaan. At sa paparating na 2026, thank you, Lord. We acknowledge, O God, na samahan mo kami, Panginoon, upang maging maayos, magtagumpay po kami sa araw-araw na buhay na aming panibagong taon sa 2026, O God. Salamat, Panginoon. Tunay, O God, salamat sa buhay ng bawat isa, sa bawat hininga. Salamat, O Diyos, ng buhay na ito patuloy na pinabago mo po. Patuloy na tinutuwid, tinuturuan. Sa anumang bagay, mayroon sitwasyon kami, O God. Kaya mo, Panginoon, na magtingning kami at ikaw ang siyang tunay na makita sa buhay na ito, Lord God. Makita sa amin ang tunay na pagbabago, O Diyos. Purihin ka, O God, sapagkat ito ang nais mo. Ang buhay na ito, O God, ay maging kawangis mo at mamuhay ng may kabanalan. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Pagpalain po, God, ang bawat buhay ng bawat isa po sa amin na narito, God. Maging sa kapatiran po namin na nakikiisa, O Diyos, sa kanilang tahanan. Thank you, God. We trust you, O Lord. To you all the glory, honor, and praises, O God, thanksgiving. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Malaya po tayong magpintuan, mag-usap.